May mga lugar sa mundo na tila inilaan para sa katahimikan at kadiliman. Mga lugar na hindi dapat galawin o puntahan. Sa kwentong ito, tatlong magkakaibang karanasan sa mga malalayong parola ang magbubunyag ng misteryong hindi maipaliwanag, at baka, hindi mo na gustong alamin pa. Ihanda mo ang sarili mo, dahil hindi ito basta kwento lang. Ito ay babala. Isa. Ang kwento ni Nate sa Matinas Rock. Ang pinsan ko si Nate ay nasa Coast Guard na ng higit 10 taon. Hindi siya yung tipong nagsisinungaling o gumagawa ng kwento. Isa siyang praktikal na tao, hindi mahilig sa kababalaghan, at higit sa lahat, hindi madaling matakot. Noong 2017, naitalaga siya sa Matinas Rock, isang malayong parola sa baybayin ng Maine. Isang buwan na maintenance duty iyon kasama ang isang kasamang si Russell. Walang kuryente, walang plumbing, at halos walang signal. Ang parola ay automatiko pero kailangang pinupuntahan paminsan-minsan para sa manual na pagsasaayos. Sa una, naging normal lang ang takbo ng mga araw nila. Routine na trabaho sa araw, at simpleng pagkain, pagbabasa, at baraha sa gabi. Hanggang sa ika-4 na gabi, nagising si Nate ng mga 2:00 ng madaling araw. Mabigat ang hangin, para bang may paparating na bagyo, pero walang bagyo. Napatayo siya't napansin na hindi umiikot ang ilaw ng parola, isang napakalaking problema. Pag-akyat nila ni Russell, nadiskubre nilang may nakabara sa gear ng parola, isang basang tela na amoy dagat at nabubulok na algae. Kinabukasan, ganun na naman ang nangyari. Pero sa pagkakataong iyon, isa na namang tela ang nakita nila, isang lumang pulang scarf na may mga barnacle pa. Dito na sila kinabahan. Naglagay sila ng mga harang sa hagdan, kinandado ang lahat ng pinto. Pagdating ng ika-7 gabi, nagsimula na si Russell na magsalita mag-isa sa dilim. Isang gabi, nakita niya raw na may taong nakatayo sa bato sa ibaba, nakatingin sa kanila. Unti-unti, para bang nawawala na siya sa sarili. Hanggang sa isang gabi, nakarinig sila ng mga hakbang mula sa itaas. Pareho silang wala sa itaas, pero may tumapak sa hagdan. Sa ika-11 gabi, bukas na ang pintuan sa beacon room, at ang bomb alien ng parola, na dapat ay mahigpit ang pagkakakabit, ay maingat na tinanggal at inilapag sa gitna. Si Nate, may naramdamang malamig sa likod, habang si Russell ay tila may nakitang kamay mula sa pader. Kinabukasan, tumawag agad si Nate para sa early pick-up. Pero ang pinaka-nakakakilabot, sinabi ng mga sumando sa kanila na may distress call silang natanggap 2:12 AM, isang boses na nagsasabing, may kasama sila. Pero si Nate, hindi raw siya tumawag. Russell, hindi na nagsalita pa, nag-resign sa Coast Guard pagkalipas ng ilang buwan. Si Nate, kahit minsan, hindi na raw babalik sa Matinas Rock. 2. Ang gabi ng paglalakad sa Montauk Cliff Walk. Noong kasagsagan ng lockdown, bored na bored ako sa bahay. Nakilala ko si Soph sa Instagram, at nagkayayaan kaming mag-inuman at mamasyal. Napunta kami sa ideya ng pagpunta sa Montauk Lighthouse sa gabi, sarado ito sa mga oras na iyon, pero gusto raw ni Soph ng adventure. Sa likod ng parola, may cliff walk, isang daanan sa gilid ng bato. Habang naglalakad kami gamit ang flashlight, bigla akong tinawag ni Soph. May nakita siyang lalaki sa likod namin. Nakahod ito, at mukhang sinusundan kami. Tinawag ko siya, tinanong kung nagtatrabaho siya roon. Hindi siya sumagot, pero maya-maya, nagsalita siya, gusto niyo bumili ng coke. Hindi kami sumagot, nagmadali kami palayo, pero habang naglalakad kami, sumusunod siya. Hindi bumabagal, hindi rin lumalapit, tamang-tama lang ang distansya. Hanggang sa makarating kami sa kotse, may dalawa pa palang lalaking lumapit mula sa likod. Nang nasa loob na kami ng kotse, pilit binubuksan ng mga lalaki ang mga pinto. Mabuti na lang at mabilis naming naikandado. Habang umaatras ako, naramdaman ko ang mga hampas sa kotse. Pero hindi na nila kami sinundan. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano talaga ang pakay nila. Sabi ng mga kaibigan ko, gang daw yon. Pero ako, ayoko nang alamin pa. At ayoko nang bumalik doon. Lalo na sa gabi. 3. Ang misteryong kahon sa abandoned lighthouse. Ang huling kwento ay galing kay Ian, isang veterano sa marine infrastructure. Noong 2013, pinadala siya para inspeksyonin ang isang lumang parola sa baybayin ng Washington. Isolated ang lugar.
Wala siyang kasama. Sa unang gabi, tahimik. Pero kinabukasan, nakita niyang bukas ang maintenance closet, kahit kahapon, hindi niya mabuksan yon. Sa loob, may isang kaong kahoy na may lumot at tila nang galing sa ilalim ng dagat. Kinagabihan, nakarinig siya ng mga yapak sa itaas, pero pataas, hindi pababa. Nang sumunod na araw, nasa labas na ang kahon. At sa lupa sa paligid ng parola, may mga basang bakas ng paa, walang sapin. Ilang gabi pa, may malalakas na pagkalampag sa pader. Pero ang pinaka nakakakilabot, hindi sa pintuan, kundi sa mismong loob ng pader ang tunog. Kinabukasan, nawala ang kahon. Humingi agad si Ian ng extraction. 7 oras siyang naghintay sa makapal na fog. Hanggang sa may narinig siyang naglalakad sa likod niya, pero wala siyang makita. Pagkabalik niya, sinabi lang niya, hindi naligtas ang parola. Isara na yan. Hindi na siya bumalik sa fieldwork. At nang tanungin ko kung ano talaga ang nangyari roon, sagot lang niya. May mga lugar na dapat hayaan na lang, na manahimik. 3 kwento. Iisang tema. Mga parola na nilamon ng katahimikan, nilapastangan ng di maipaliwanag. Ang tanong, babalik ka pa ba sa liwanag, kung ang anino ng nakaraan ay naroon na mismo, sa tore ng pag-iisa?